Jasmine here. Today, I am supposedly celebrating Ash's 7th birthday. This is my panganay, Ashi. Like kwento ng mga karamihang pusa, nakita siya sa basurahan. She was saved by someone na hindi na parte ng buhay ko. Siguro si Ashi may isang buwan na nun or wala pa. I did not hesitate to adopt Ashi. Napakabait na bata nitong si Ashi. Never akong binigyan ng sakit ng ulo. May pagkasuplada pero napakabait na pusa. Dumating to sa bahay na napakaingay. Siguro dahil namamahay. Pero later on, lumaki-laki na, tahimik na siya. Ilang taon din siyang nag-iisa ko lang na pusa kaya nakapag-focus ako sa kanya. Bago pa siya mag 1 year old, napakapon ko na siya. Yung pandemic, 3 months ako hindi nakauwi sa bahay pero pagdating ko, kilala pa rin niya ako at nag-stay siya dito sa bahay. Pero nitong taon, March 2024, napansin ko na iba na yung amoy ng bibig niya, namamayat na siya. Kaya dinala ko kagad siya sa vet. Akala ko, case lang sa ngipin or gingivitis. Pina-CBC ko naman siya. Sabi naman okay yung kidney niya and other stats. May pinag-take lang siya ng gamot para lang may tumaas na something, hindi ko na kasi maalala. Pero na-recommend din siya for biopsy and viral infection. So sabi ko iipon muna ko ng pera para magawa din yung test. It's really important na meron tayong ipon or meron tayong emergency fund sa mga ganitong cases, lalo na't meron din tayong pets. Sana mauso din or mag-boom na or magkaroon na ng HMO yung mga pets. Kasi hindi talaga biro yung mga test or gamutan sa mga pets. Ito yung mga pinatake kay Ashley after namin siyang pa-check up. Natapos naman ni Ashley lahat yan, naubos niya. Tapos eventually, naging okay naman si Ashley, naging magana kumain, masigla, very normal. The day went na akala ko okay lang lahat. Kasi normal na lang ulit. Same routine araw-araw, kumakain, tahimik lang, naglalambing. As in, parang normal days lang taga sa amin ni Ashley. Eventually, napansin ko, lagi na siya nakadila. Nakalawit yung dila niya. So, chinek ko. And then, napansin ko na parang may bukol siya sa ilalim ng dila or sa gilalim niya. Sabi ko, oh my God, wala pa akong pera. Paano natin ito gagawin? Like yung test na dapat gawin na talaga sa kanya. July 23, naka-duty ako. Narinig ko siyang biglang umiyaw ng isang mahabang miyaw. Nakita ko siya sa ilalim ng bed ko and then nilagay ko kagad siya sa cage. The whole night, matamlay na siya and binigyan ko na siya ng hot compress. Maulan na kasi yun papasok na yung bagyong Karina. Nilipat ko siya ng lagayan para makikita ko siya or malapit siya sa kama ko. Kinakwentuhan ko lang siya noon ng first meet up namin, mga first day namin nagkasama. Wala na akong maayos na tulog kasi binabantayan ko siya. Kinabukasan, mga 10 a.m., kamaragasan na yung bagyong Karina. Ang bilis na ng tibok ng paghinga niya. Nabukasan na to kasi hindi ako makalabas sa lugar namin dahil nasa bagyong Karina. Bumiyahe ako pa Banaw kasi I decided na pakarinig si Ashley. Nangyayari mag-edit. Kasi masakit-sakit pa rin Thank you sa boss to heaven for taking good care of my princess. Ashley, you will always be my princess. I love you. Mommy loves you so much. Happy 7th birthday, anak.